Alin nga ba ang mas maganda? Ang Honda Click 125 version 4 or ang Honda Click 160? Kaya sa video ito, pag-uusapan natin ang side-by-side comparison ng motorsiklong ito, yung specs and key features nito, first impressions natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability, 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan nyo rin, and 1 final thoughts if this motorcycle is a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Unahin na natin ngayon ang side-by-side comparison dito ng motorsiklong ito. First and foremost, yung price nga pala ng dalawang ito is that si Honda Click 160 is priced around 116,900 pesos na andito na sa Pilipinas, while the Honda Click 125 version 4 has a rough estimation of 80,000 plus pesos kasi sa Indonesian price is around 93,000. So we can have a safe estimation around 80,000 plus pesos mga boss. While yung colorways na available dito kay Honda Click 160 is tatlo, while si Honda Click 125 version 4 naman is merong 9 colors in total, 3 sa street version, 6 naman sa standard version. Ngayon pag-usapan natin sa headlight, if makikita natin dito that si Honda Click 125 version 4 is meron nagsasabing kamukha daw ni Honda Click 160, which is masasabi natin na may inspiration siya, but more likely mas naging innovative naman siya tignan compared sa Honda Click 160 kasi nga mas bago, di ba? Tapos meron din daw hawig sa ating rear tail lights, and if makikita mo naman meron siyang inspo talaga, yung tipong yung shaping, yung tipong pagkalinya niya sa LED niya, makikita mo talagang may inspo pero bago talaga siya sa ating panglasa. So sa inyo mga boss, okay lang ba to sa inyo si Honda Click 125 version 4? Comment nyo nga dyan sa comment section. Ngayon naman mga boss, if makikita natin sa instrument panel, medyo magkapareho lang talaga sila, and as I was saying, si Honda Click 125 tsaka si Honda Click 160 has a lot of similarities talaga, and I think it's not a bad thing if ever napakarami din naman nating makukuhang values or information sa ganitong klaseng panel. And if tatanungin naman tayo dito if same ba sila na merong keyless remote system, masasabi natin dyan, yes na yes. Pareho tayong meron dito sa motorsiklong mga ito. And sa ating utility box naman mga boss, or yung underseat compartment natin is the same lang din kay Honda Click 160 and Click 125 version 4 na 18 liters. So, kasya pa rin dyan ang ating mga helmet, jacket, or tsaka mga gloves or mga small documents na pwede natin may pagkasya dyan sa ating utility box or underseat compartment natin. Pareho na rin silang merong charging port mga boss, so that means meron tayong dagdag convenience if ever malobat man tayo sa ating mga cellphones. While sa wheel type natin mga boss, although pareho tayong nakamags dito, different naman yung kanilang styling if makikita natin dyan. Medyo may design si Honda Click 160 sa akin over kay Honda Click 125 version 4, pero I can admit they are still the same na maganda naman talaga. Next naman natin dyan, ang fuel tank naman natin kay Honda Click 160 tsaka kay Honda Click 125 version 4 is the same din naman na naka 5.5 liters. However, different tayo dito when it comes to fuel consumption, which is si Honda Click 160 is 46.7 kilometers per liter, while yung claim naman ni Honda Click 125 version 4 is around 51.7 kilometers per liter. But again mga bossing, claims lang to ni Honda para makita natin yung fuel efficiency dito, pero nakadepende pa rin yan sa way of driving mo. And if pag-uusapan naman natin ang displacement mga boss, Honda Click 160 is naka 157cc, tapos si Honda Click 125 is around 125cc motorcycle. Maganda din naman kasi pareho na sila naka-gulay board, and the same na rin sila na naka-park brake. Meron na rin tong ISS both or idling stop system, which is makakatulong to sa mga traffic lights or stoplights para mag-off yung engine and mag-on lang siya ulit ng isang piga lang para mag-on bigla, mas makadagdag to ng fuel efficiency mo. Kaso nga lang wala sila both ng hazard switch, which is I can say maganda sana to have. Maganda rin naman kasi pareho naman silang merong tubeless tires, and maganda yan if ever gagamitin natin to sa mga daily natin or mga semi-off-roads kasi mas less talagang hassle if naka-tubeless tires ka. And if pag-usapan naman natin yung kickstart natin dito, both Click 160 and Click 125 version 4 doesn't have one, so you should be really aware and informed lagi sa stats ng battery mo para hindi ka naman malobat sa daan tapos mahirapan ka pa magdala ng motorsiklong ito. And last but not the least mga boss, meron ba tong street version si Click 160? Ang masasagot natin dyan is wala. And hopefully lang if ever dadating si Click 125 version 4 is maganda na if dadating din si street version dito sa atin sa Pinas. Ngayon naman pag-usapan natin ng specs and key features na to mga boss. If makikita naman natin dito ang accurate numbers ni Honda Click 160 dito is at meron siyang 157cc or 156.9cc liquid cooled
while si Honda Click 125 naman is naka 125cc liquid cooled na rin. Yung power natin dito mga boss, if makikita nyo, 15.2 horsepower naman si Honda Click 160 at 8,500 RPM, while si Honda Click 125 version 4 is around 11.0 horsepower at 8,500 RPM. Ngayon naman ang torque ni Honda Click 160 is around 13.8 Newton meters at 7,000 RPM, samantalang si Click 125 version 4 is around 10.8 Newton meters at 5,000 RPM. Compression ratio nila is that 12.0:1 si Honda Click 160 while 11.0:1 naman si Honda Click 125 version 4. Bore stroke naman ni Click 160 is around 60 by 55.5, tapos si Honda Click 125 version 4 is around 52.4 by 57.9. Ngayon naman if makikita natin dito sa gitna, they all have the same specs in regards to combi brake, sa ACG starter, sa auto start stop, nakakilis na, tsaka naka-monoshock yung kanilang suspension. And by the way, hindi ko nalagay dito pero both din sila na naka-drum brakes. Ngayon yung pinakaiba naman nila is that naka 4 valves na si Honda Click 160 while naka 2 valves si Honda Click 125. Mas bagaan nga lang dito si Honda Click 125 kasi naka 112 kilograms lang while si Honda Click 160 is 116 kilograms. And last but not the least na medyo makikita mong difference is that si Honda Click 160 is that naka Honda ESP Plus na while si Honda Click 125 version 4 is naka Honda Click ESP. And again mga boss, if makikita mo naman yung mga differences nila, sulit ba yung price ng 116,000 pesos ni Honda Click 160 sa 80,000 plus pesos or around 90,000 na rough estimation ni Honda Click 125 version 4? While pinag-iisipan mo pa yan, nandito naman tayo, pag-usapan naman natin ang dimensions nila, Honda Click 160 tsaka Honda Click 125 version 4. If makikita natin dito, ang seat height ni Honda Click 160 is around 778mm sa seat height with a ground clearance of 138mm and 1,277mm naman yung kanyang wheelbase. While 110 by 80 by 40 naman yung front tires, naka 120 by 70 by 40 naman yung kanyang likod na gulong. Ngayon naman kay Honda Click 125 version 4, meron tayong 769mm sa seat height, 131mm sa ground clearance, and meron tayong 1,280mm sa ating wheelbase. Naka 90 by 80 by 40 naman tayo sa ating front tires and 100 by 80 by 40 naman sa ating rear tires. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin ang first impressions in regards to comfortability, affordability, and usability for both of these motorcycles. So comfortability naman mga boss, although pareho silang relax, although pareho silang magaan, kasi around 112 and 116 yung kanilang timbang, masasabi natin that the extra engine around 160cc kay Honda Click 160, masasabi mo rin naman talaga na mas relax ka dito kasi hindi ka na medyo, alam mo yun, parang ma-stress ka kaunti kasi piga ka ng piga, yun na lang pala yung maibibigay compared kay 160 na may kaunting karagdagan talaga sa bilis ng iyong pagpiga dito. Now in terms naman of affordability, si Honda Click 160 alam natin na mas mahal siya dito and may mas karagdagang lamang siya sa mga specs dito. Although if makikita mo sa specs, pareho na silang merong keyless, merong gulay board, merong charging port, and meron silang the same na underseat compartment, which is makikita mo talaga na if ito yung kukunin mo, si Honda Click 125 version 4, is hindi ka na masyadong lugi when it comes to convenience kasi nagagawa na ni Honda Click 125 version 4 ang mga basics na nagagawa ni Honda Click 160. And last but not the least, yung sa usability naman natin dito, both are good motorcycles talaga when it comes to daily, for work, pang errands, or pang quick escape mo na mag mini adventure ka. Kasi naman talaga, these motorcycles really is a type of motorcycle na meron talagang reliability. Both of this motorcycle is parang wala kang makikitang mas lamang dito si ganito at saka si ganyan because of this kind of experience. So usability wise, they both have what it takes if gagamitin mo to for your dailies. So may napupusa na ba kayo dito mga boss? Kasi if wala pa, meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve dito sa motorcycles na ito if meron man. So first thing that I like na baka magustuhan mo rin dito is that si Honda Click 160 and 125 version 4 is merong reliability. Naka Honda engine ka na, naka Honda platform ka pa, so it means proven and tested na. And last but not the least is that hindi ka iiwan ito sa mga pang-araw-araw mo. Next naman nagustuhan ko dito is ang kanyang fuel efficiency kasi both of this motorcycle has 40 plus kilometers per liter of range when it comes to fuel efficiency. Alam mo naman natin yung presyuhan ng gas ngayon as of the moment is around 50 to 60 plus pesos. So
around 40 kilometers per liter if hindi ka lang masyadong birit ng birit or di naman kaya ilalagay mo na lang sa mindset mo na naka-eco mode ka. Alam mo talaga na 40 plus kilometers per liter is a lot of range naman talaga sa mga pang-araw-araw nating diskarte sa buhay. And last but not the least is that ang nagustuhan ko talaga dito is ang kaniyang comfortability but with a style. Although pwede siya pang gala, pwede siya pang work, or di naman kaya pang date, alam mo talaga itong motorsiklong ito, nagbibigay ng comfort sa iyo but also sa back ride mo. Hindi lang siya komportable, nakakabigay din siya ng head turner especially if bago yung kukunin mo which is yung Honda Click 125 version 4. And alam naman natin na walang perfectong motor, so ang isang best na magandang i-improve sana dito is ang kaniyang specs upgrade. If makikita nyo sa mga comment section natin about this content about Honda Click 125 version 4 is that merong nagsasabi talaga na naka-monoshock siya, naka-drum brakes pa yung likod, tapos walang hazard switch, and wala siyang ABS option. So although alam naman natin na kahit na wala yung mga ganitong specs, but this could be really a great help if ever meron man, diba? Sayang din naman talaga ang opportunity if ganung klase yung upgrade ang ma-experience natin. And andito na tayo sa final thoughts natin in regards this motorcycle. Especially mga boss, if ever wala pa akong experience sa Honda RS125 Fi or sa aking Suzuki Gixxer 155 pero may experience na sa pagmamotor, will these motorcycles be a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision? For me mga boss, I can really say this is a must-buy kind of motorcycle decision if beginner ka, especially si Honda Click 125 version 4. If ever, kaya mo rin naman maghintay, diba? Ngayon naman, Honda Click 160 is a very great option naman if ever may experience ka na hindi ka na masyadong go sa beginner phase mo kasi medyo may alam ka na sa motor and parang nakukulangan ka sa specs ni Honda Click 160. But if 125 version 4 yung nakikita mo tapos parang gusto mong more konti, then 160 talaga is the best option for you. And siguro mga boss, ito lang yung mga nakikita ko na nagustuhan ko talaga dito. Pareho kasi sila both na merong comfortability, pareho sila na beginner friendly, and yung lamang ni Click 125 version 4 dito is that meron siyang street version option, and si Honda Click 160 naman is that naka 160cc engine na si Honda Click 160. Ang tanong lang natin dito kay Honda Click 125 version 4 is that makakarating rin kaya ba si Honda Click 125 version 4 street version dito? But at the end of the day mga boss, Honda Click 160 is nandito na sa Pinas. If nagdadalawang isip ka pa if si Honda Click 125 version 4 ba or Honda Click 160 kasi mas malaki yung engine niya ni 125. Masulit na upgrade, masulit na bili. Kasi if hindi, okay na talaga and sulit talaga yung pag-aabang mo dito kay Honda Click 125 version 4. So that simply means for me, Honda Click 160 talaga yung parang panalo para sa akin. But if ever naghahanap ka ng maganda and alam mo talaga magagamit mo to for everyday purposes kasi fresh na fresh sa paningin ng mga tao, then all the way, go wait for the Honda Click 125 version 4. Pero kayo ba mga boss, let me know your thoughts dyan sa comment section nyo kung alin dito sa dalawa yung mas nagustuhan nyo. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng mga content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!